May mga bagay na hindi mo sasabihin ng malakas. Mga konklusyon, desisyon, mga katotohanang tahimik mong tinanggap at inimbak sa pinakaloob ng iyong isipan. Sa mga kwarto ng iyong pag-iisip na walang bisita. Karamihan sa tao ay itinuturing itong normal lamang, mga bagay na nagkataong hindi ibinahagi. Ngunit ang mga dakilang isip ng kasaysayan ay nag-iisip ng iba. Naunawaan nila ang isang bagay na mamamatay ang karamihan ng hindi nalalaman. Ang pinipili mong ibunyag at ang pinipili mong itago ang tunay na pundasyon ng kapangyarihan. Hindi ang mga ginagawa mo, hindi ang mga salitang sinasabi mo, kundi ang mga bagay na estratehikong pinili mong huwag ilantad. 7 sa mga iyon ang partikular na mahalaga. 7 kategorya ng impormasyon na kapag nabunyag, permanenteng nagpapahina sa iyo. Hindi dahil kahiya-hiya ang mga ito, kundi dahil nagbibigay ito ng kalamangan at ang pagpapahayag ng kalamangan bago mo ito gamitin ay ang tanging bagay na mas hangal kaysa sa wala kang kalamangan. Ang huli sa 7 ay magbabago ng iyong pagtingin sa lahat ng nauna. Lihim na isa, huwag ibunyag kung sino ang unti-unti mong nagiging. Noong 1521, ang mga Espanyol ay dumating sa kapuluan at nakita si Lapu-Lapu, isang datu ng Mactan. Nakita nila isang simpleng pinuno ng maliit na isla, isang tao na madaling mapipigilan. Si Ferdinand Magellan, ang dakilang manlalakbay na nakaligid sa mundo, ay umasa na malalampasan niya ang lalaking ito. Nagpadala siya ng mensahe na nag-aanyaya sa Lapu-Lapu na sumuko. Ang sagot ni Lapu-Lapu ay simple, hindi. Ngunit hindi alam ni Magellan ang katotohanan. Hindi niya nakita ang lalaking dahan-dahang nagtatayo ng isang bagay sa dilim. Ang Lapu-Lapu na nakatayo sa harap niya ay hindi ang buong larawan. Sa loob ng maraming buwan, pinalalakas niya ang kanyang mga mandirigma, pinag-aaralan ang mga galaw ng mga dayuhan, kinitimbang ang bawat hakbang nila. Nang dumating si Magellan sa dalampasigan ng Mactan, ng umaga ng Abril 27, ang kanyang mga sundalo ay tumakbo sa mababaw na tubig na puno ng mga bato, habang ang mga mandirigma ni Lapu-Lapu ay handa na, pamilyar sa lupain, sapat ang bilang. Si Magellan ay namatay sa pampang na iyon at nanatiling malaya ang Mactan. Lahat ng nakapaligid kay Lapu-Lapu ay nag-aayos ng kanilang gawi, batay sa kung sino ang kanilang inakala siya ngayon, hindi kung sino ang unti-unti niyang nagiging. Nang lumabas ang tunay niyang anyo, wala nang pagkakataon para mag-ayos. Ito ang naobserbahan sa bawat dakilang manlaban ng kasaysayan. Ang pinakamapanganib na bersyon mo ay ang bersyon na hindi pa nag-aanunsyo ng sarili nito. Pag-isipan ng iyong sariling buhay. Ngayon, may nagbabago sa ilalim ng ibabaw. Nagtatayo ka ng kakayahan na hindi nila alam. Nag-iipon ka ng isang bagay na hindi nila makikita. Dahan-dahan at hindi na mababawi kang nagiging higit pa sa kung ano ang kinakalkula ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang instinto, ang napakatao at napakamapanganib na instinto ay ang ipahayag ito. Sabihin, nagtatrabaho ako sa isang malaking bagay. Hayaan silang makita ang balangkas ng iyong tinatayo. Para sa iyo, pakiramdam ito ay katapatan. Ang sa katunayan nangyayari ay nagbibigay ka sa kanila ng blueprint ng kung ano ang sirain. Kapag nakikita ng mga tao na nasa transisyon ka, natutukoy nila ang eksaktong sandali ng iyong pinakamalaking kahinaan. Kalahating daan sa pagitan ng kung sino ka noon at kung sino ang iyong magiging. Iyon ang bintana kung saan inaalok ang panghinayang, itinanim ang pagdududa na may niti, kung saan ang isang tumpak na komento sa tumpak na tamang sandali ay maaring gumawa ng butas sa mga buwang trabaho. Ang pagbabagong dumarating sa katahimikan ay dumarating ng may buong lakas, walang babala, walang bintana ng pag-atake, walang blueprint na pag-aralan. Karamihan sa mga taong naririnig ito ay nag-iisip, panatilihin tahimik ang iyong mga plano. Iyon ang ibabaw na aral. Palagi itong nasasawalang bahala.
May mas malaking pagbubunyag kaysa sa iyong mga plano, isa na halos walang nagbabantay. At kapag nakita mo ito, maunawaan mo na ginagawa mo ang pagkakamaling ito sa buong buhay mo. Lihim na 2, huwag ibunyag kung paano mo binabasa ang mga tao. Ito ang hindi pinag-uusapan ng sinuman. Karamihan sa tao ay naintindihan sa ilang antas na hindi mo dapat ipakita ang iyong mga kahinaan. Alam nila, intelektual, na huwag ipakita ang lahat ng kanilang mga card. Ngunit halos walang nakakaunawa sa mapanganib na presyo ng pagbubunyag ng mekanismo kung saan sila nakakakita. Kapag naunawaan ng mga tao ang balangkas kung saan mo sinusuri sila, titigil silang magpakita ng tunay na sarili sa iyo. Magsisimula silang iayon ang kilos nila sa paraan ng iyong pagtingin. Nagbibigay sila sa iyo ng curated na bersyon ng kanilang sarili, nakalinya upang samantalahin kung anong mga pattern ang itinuturo mo na hinahanap mo. Si Jose Rizal ay hindi lamang isang manunulat. Siya ay isang taong pinakamaingat na nagbabasa ng kapangyarihan sa panahon ng kolonyal na Pilipinas. Ngunit ang kanyang kakayahang makita ang mga Espanyol, ang kanilang mga insekuridad, ang kanilang mga kontradiksyon, ang kanilang pagigting sa pagitan ng simbahan at ng sekular na otoridad, ang gumawa sa kanya ng mapanganib. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay hindi lamang mga nobela. Sila ay mapa ng kapangyarihang ibinunyag. Ang pagbubunyag sa kanyang paraan ng pagtingin ay siya ring naglagay sa kanya sa firing squad sa Bagumbayan noong 1896. Kapag alam ng kapangyarihan kung paano ka nakakakita, maaari na itong umarte para sa iyong pagtingin o sirain ka para sa iyong pananaw. Ang kakayahang nakita niya ang kanyang nakita, ngunit hindi kailanman hayag na inilantad ang mekanismo nito. Sana ay nagbigay sa kanya ng mas mahabang buhay upang makita ang kalayaang ipinaglaban niya. Ang sandali na hinahayaan mong malaman ng isang tao kung paano mo siya sinusuri, kung ano ang hinahanap mo, kung ano ang nagbubunyag sa kanya, kung ano ang napansin mo kapag nag-iisip siyang walang nakakakita, titigil na siya sa natural na pagpapakita ng sarili. Magsisimula siyang umarte, at ang taong gumagawa ng imahe ng tukoy para sa iyong paraan ng pagtingin ay halos imposibleng mabasa ng tumpak. Bumalik sa unang lihim. Ang pagbabagong iyong pinoprotektahan ay napapanatili lamang kung hindi makita ng mga taong nakapaligid sa iyo ang mga senyales ng pagbabago. Makikita lamang nila ang mga senyales na yon kung alam nila kung ano ang hahanapin. Alam lamang nila kung ano ang hahanapin kung ipinapakita mo sa kanila ang iyong pamamaraan. Ang dalawang lihim ay magkakaugnay na depensa at estratehiya. Ngunit ang ikatlo ay ang talim, at wala itong kinalaman sa pagtatago ng impormasyon tungkol sa iyong sarili. May kinalaman ito sa pagtatago ng iyong relasyon sa oras. Lihim na 3, huwag ibunyag ang tunay na haba ng iyong pasensya. Sa kasaysayan ng mga laban ng Pilipinas laban sa pananakop, isang prinsipyo ang paulit-ulit na nagpakita ng sarili. Ang General Antonio Luna, mahusay at mapusok, ay nagpapakita ng kanyang timeline ng lantaran, at ang kanyang mga kaaway, parehong Amerikano at mga katrabaho sa loob, ay gumamit ng oras bilang sandata laban sa kanya. Ngunit ang mga manlalabang tulad ng Apolinario Mabini, kahit nalumpo at nasa pagkubkob, ay nagmamantini ng isang hindi masusukat na pasensya na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang hindi natalo ng pisikal na kalagayan. Hindi malalaman ng mga Amerikano kung kailan siya susuko dahil hindi niya ipinakita ang kanyang deadline. Kapag hindi mo matukoy ang emosyonal na timeline ng iyong kalaban, kapag walang deadline na maaring samantalahin, walang desperasyon na maaring itulak, wala kang lever. Ang pressure ay nangangailangan ng sugat na itutulak. Ang pinakamatibay na mga manlalaban ay tumangging ipakita kung saan ang sugat. Pag-isipan ang mga negosasyon na isinagawa mo sa nakaraang taon. Isang talakayan sa sahod, isang kontrata, isang dinamika ng relasyon, isang desisyon tungkol sa oras. Sa isang punto, ipinakita mo ba ang iyong pagkamadali? Hinayaan mo ba nilang makita ang iyong timeline? Kapag naging visible ang iyong pagkamadali,
Ang dinamika ay ganap na nagbabago. Naghihintay sila, nagtatagal, nagpapahintay. Ang oras ay naging iyong kaaway at kanilang kaalyado. Ang dagdag dito ay ang pasensyang iyong itinatagong hindi lamang nagpoprotekta ng isang negosasyon, ito ay nag-iipon ng reputasyon. Ang iyong pasensya, kapag hindi masusukat, ay nagiging reputasyon na nauuna sa iyo. Ang iyong pasensya, kapag nasusukat na, ay nagiging countdown na hawak nila sa kanilang mga kamay. Ngunit may mas pabago-bagong bagay pa kaysa sa iyong timeline. Isang bagay na kapag nabunyag, ay hindi nagpapahina ng isang negosasyon. Permanenteng muling kinakalibre nito ang bawat relasyon na mayroon ka. Isang bagay na emosyonal kaysa estratehiko. Ang susunod na lihim ay ang isa na inilalantad ng karamihan ng hindi napapagtanto. Lihim na 4, huwag ibunyag kung sino ang iyong inabandona nasa isip. Bago ka umalis sa anumang bagay ng opisyal, isang trabaho, isang relasyon, isang alyansa, isang pagkakaibigan, may agwat. Isang panahon sa pagitan ng sandaling pribadong ginawa mo ang desisyon na umalis at ng sandaling inihayag mo ito. Karamihan sa tao ay agad na sinasara ang agwat na iyon. Nagagawa nilang desisyon at sinasabi nila ang desisyon. Nararamdaman nila ang agwat bilang hindi komportable, maging hindi tapat, at nagmamadali silang alisin ito. Ito ay isang mapanganib na instinto. Ang agwat na iyon ay ang pinaka-estratehikong mahalagang bintana na iyong tatahanan. Sa loob nito, mayroon kang isang bagay na hindi mapapalitan. Ang anyo ng patuloy na pamumuhunan nang wala ang aktwal na kahinaang nilika ng pamumuhunan na iyon. Minomonitor ka nang hindi ka minomonitor. Maari kang manood kung paano kumikilos ang sistema kapag naniniwala itong patuloy kang nakatuon. Itinatagal ng mga tao ang kanilang sarili nang buo sa bintanang iyon, ang kanilang tunay na motibasyon, ang kanilang aktwal na katapatan, ang mga kalkulasyon na kanilang ginagawa kapag hindi nila iniisip na sinusuri sila sa huling pagkakataon. Kapag inihayag mo ang intensyon ng paghiwalay bago ka handa na kumilos, agad na nangyayari ang dalawang bagay. At wala sa mga ito ay naglilingkod sa iyo. Magsisimula silang bumuo ng kanilang kontra-naratibo bago mo natapos ang pagtatayo ng iyong sarili. Nagsasalita sila sa iba bago ka makagawa. Nagsisimula silang tahimik at sistematikong gawain ng pag-aalis ng kredibilidad ng iyong pag-alis upang kapag sa wakas ay dumating na ito, mababasa ito bilang kabiguan kaysa desisyon. Ang iyong pag-alis ay nagiging kanilang kwento. Ang iyong tahimik na pag-alis ay ang iyong soberanya. Ang iyong ipinahayag na pag-alis ay ang kanilang pagkakataon. Ang desisyong pag-alis na naisagawa ng walang paunang anunsyo ay dumarating bilang katotohanan, hindi isang panukala, hindi isang pagbubukas para sa muling negosasyon. Ang mga katotohanan ay may bigat na hindi kailanman magkakaroon ang mga panukala. Ang pinto ay nagsasara at ang nagsarang pinto ay hindi maaring makipagnegosasyon. Kasama ng katahimikang ito ay isang bagay na mas tiyak pa. Isang piraso ng impormasyon na hindi emosyonal kundi numerical, masusukat, at ang pagbubunyag nito, kahit isang beses, ay lumilika ng isang kalamangan na hindi na maaring ibalik ng kalaban. Lihim na 5, huwag ibunyag ang iyong sahig. Ang sahig ay ang pinakamababa na tatanggapin mo bago ka umalis. Ang pinakamababang sahod na kukuha ka. Ang pinakamababang antas ng pagtrato na matitiis mo bago ka mag-disengage. Ang pinakamaliit na alok na tatanggapin mo upang isara ang kasunduan, ang baseline, ang ganap na pinakailalim. Pag-isipan ang pinakamapagsamantalahing tao sa iyong buhay. Ang mga taong lumalakad sa hangganan ng paulit-ulit, humihinto bago ito, nagsisimula uli, lumalakad sa hangganan, humihinto, nagsisimula uli. Ang ikot na ito ay nagpapatuloy ng walang katapusan dahil alam nila ang eksaktong perimetro ng iyong limitasyon. Inaabot ka nila ng maximum na kapasidad, permanente, dahil ikaw ay gumuhit ng hangganan sa nakikitang tinta.
Ang sahig ay gumagana lamang bilang proteksyon habang hindi alam ang lokasyon nito. Sa sandaling malaman nila kung saan ito, titigil na itong maging sahig. Nagiging kisame ito, ang pinakamataas na posibleng pamantayan na ipapanatili mo sa kanila, permanenteng nakakulong sa lugar. Si Apolinario Mabini ay hindi nagbunyag ng kanyang sahig sa mga Amerikano sa panahon ng negosasyon para sa pagkabihag niya. Alam nilang hindi siya madaling matinag, ngunit hindi nila alam kung gaano. Hindi nila alam kung saan ang linya. Dahil hindi nila nahanap ang sahig, hindi nila sinubukang maabot ito. Natanggap ng mga Pilipinong nagmamantili ng hindi masusukat na sahig ng kanilang dangal sa kasaysayan ng kolonyalismo ng bansa ang higit na respeto kaysa sa mga maagang nagbunyag ng kanilang limitasyon. Ito ay humahantong sa ika-6 na lihim, isa na naiba sa kalikasan mula sa lahat ng nauna. Hindi tungkol sa kung ano ang itinatago mo, tungkol sa iyong sarili. Tungkol sa kung ano ang itinatago mo, tungkol sa arkitektura ng kung paano mo nalalaman ang alam mo. Lihim na 6, huwag ibunyag ang pinagmulan ng iyong katalinuhan. May isang tao sa bawat komunidad na tila alam ang mga bagay bago ito opisyal na malaman. Nagsasalita sila ng may tahimik, hindi nagmamadaling kumpiyansa tungkol sa mga pag-unlad na hindi pa inihayag. Binabanggit nila ang mga pag-uusap na ipinapalagay na pribado. Dumadating sila sa mga pagtitipon na hawak na ang konklusyon na tinutungo ng lahat ng iba pa. Hindi sila laging ang pinaka-senior na tao sa silid. Hindi sila laging ang pinakahalatang mahusay, ngunit nagdadala sila ng gravitational pull na hindi ganap na maipaliwanag ng titulo at seniority. Ang kanilang kapangyarihan ay ganap na nakasalalay sa isang intelligence network. Isang tao o ilang tao ay nagtitiwala sa kanila ng impormasyon bago ito maging pampubliko. At ang buong arkitektura ng kapangyarihang iyon ay gumuguho sa sandaling matuklasan ng sinuman kung sino mismo ang mga pinagkukunang iyon. Ang barangay captain na palaging may impormasyon, ang senadora na tila palaging nauuna sa mga pagbabago ng patakaran, ang executive na nakaalam bago pa ang opisyal na anunsyo. Bawat isa sa kanila ay nagtatayo ng kanilang impluwensya hindi sa pamamagitan ng pagiging pinakamalakas o pinakamataas ng posisyon, kundi sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga koneksyon na dumadagos ng impormasyon. At ang buong sistema ay nahuhulog kapag ibunyag ang mga mapagkukunang iyon. Sa sandaling malaman mo ang isang bagay na mahalaga tungkol sa isang tao, isang sitwasyon, isang dinamika, sa sandaling ibunyag mo ang pinagmulan, nangyayari ang dalawang bagay. Ang taong nagkumpidensya sa iyo ay natuklasang ang kanilang kumpiyansa ay hindi nakunan at titigil silang magbahagi. Ang mga taong ngayon ay nakaalam ng pinagmulan ay nag-bypass sa iyo ng buo. Direktang nagpunta sa taong iyon, pinuputol ka sa chain ng impormasyon na iyong itinayo. Ang katalinuhan mismo ay ang ibabaw. Ang pinagmulan ay ang infrastruktura sa ilalim nito. Mawala ang ibabaw, mawala ang isang piraso ng impormasyon, mawala ang infrastruktura at permanente kang mabubuta. Ngayon, lahat sa 5 lihim bago ito, bawat layer ng proteksyon, bawat estratehikong pagtatago ay ganap na nakasalalay sa isang bagay na hindi patuwiran pinangalanan. Isang panghuling kondisyon na kung wala ito, wala ni isang nagtatagal. Ang ika-7 lihim ay hindi karagdagan sa arkitektura. Ito ang arkitektura mismo. Kung ano ang hindi sinasabi ng sinuman sa iyo ang lihim na nagpapapahintulot sa lahat ng ibang lihim. Ang isa na hindi nila maisasama dahil ang pagsasama nito ay lalabag dito. Lihim na 7, huwag ibunyag na nagpapatakbo ka ayon sa alinman sa mga reglang ito. Si Andres Bonifacio ay nagtayo ng katipunan sa lihim. Ang katipunan ay isang organisasyon na ang pag-iral nito ay nakasalalay sa mga miyembro na hindi nagpapakita na sila ay mga miyembro. Hindi ka maaring maging bahagi ng katipunan at pagkatapos ay ihayag ang iyong kabilang panig sa mga Espanyol. Hindi maaring masabi ng sinuman na nagtatayo ka ng revolusyonaryong network habang pinapanatiling hitsura ng isang normal na tao ang iyong sarili. Ang kahusayan ng organisasyon ay nakasalalay sa pagtatago ng katotohanan na isang organisasyon ito.
Ito ang prinsipyo na natuklasan ni Michael Slepian sa kanyang pananaliksik sa pagpapanatili ng lihim sa Columbia University. Ang mga taong kilalang nagtatago ng lihim ay napapansin bilang may itinago, kahit na ang kanilang itinatagong bagay ay ganap na benign. Ang persepsyon ng estratehikong pagpigil ay likas na sosyal na pananagutan. Kapag naunawaan na ng isang tao na selektibo kang nagbubunyag, ang bawat pagbubunyag na ginagawa mo ay binabasa bilang isang estratehikong hakbang at tama silang basahin ito sa ganitong paraan. Ngunit ngayon sila ay analytical, mapaghinala, umaarte para sa iyo habang umaarte ka para sa kanila. Nawala mo na ang pinakamahalagang social currency na available, ang pagpapalagay ng katapatan. At nang wala ang katapatan na ipinapalagay, hindi mo mabasa ng tumpak ang mga tao dahil tumigil na sila sa pagtugon sa kanilang sariling mga instinto at nagsimula ng tumugon sa iyong sarili. Bawat lihim sa listahang ito ay gumagana sa loob ng isang tiyak na kondisyon ng lipunan na ang mga taong nakapaligid sa iyo ay naniniwala kang isa sa iyong kaibuturan na natural na transparent. Isang tao na hindi kailanman naisip na itago ang mga bagay na ito. Isang tao na nagpapatakbo ayon sa instinto kaysa sa disenyo. Sa sandaling pinaghinalaan nilang nagpapatakbo ka ng estratehiko, itinatago ang hugis ng iyong pagbabago, tinatakpan ng iyong pamamaraan ng persepsyon, pinipigilan ang iyong timeline, pinoprotektahan ang iyong mga paglabas, inilibing ang iyong sahig, pinoprotektahan ang mga pinagmumulan ng impormasyon na iyong hawak. Ang bawat isa sa mga proteksyong iyon ay gumuguho dahil ngayon ay naghahanap na sila ng pagtatago at ang isang taong nakaalam kung ano ang hahanapin ay sa kalaunan ay makakakita nito. Ito ang lugar kung saan permanenteng natitigil ang karamihan sa mga mag-aaral ng kapangyarihan. Natututo silang itago ang kanilang mga ambisyon, nasisipsip nila ang mga tamang balangkas at pagkatapos ay nagpo-post tungkol dito. Ipinapaalala nila, banayad o direkta, na nag-aaral sila ng mga dinamikang ito. Imihahayag nila, isa ako sa mga taong estratehikong nag-iisip tungkol sa kapangyarihan. At ibinibigay nila sa silid ang eksaktong kailangan nito upang neutralisahin sila. Ang pinakamataas na antas ng operasyong ito ay ang anyo ng kumpletong hindi estratehikong natural na pagiging. Hindi ginagawang pagiging natural. Tunay na kaginhawaan, init, halatang pagiging bukas sa maingat na piniling mga sandali. Ang layunin ay hindi mukhang sarado. Ang pagiging sarado ay kahina-hinala. Ang layunin ay mukhang bukas sa isang paraan na napakatumpak na nakalinya na walang sinuman ang makapagpapakilala ng pagkakaiba sa tunay. Sinabi ito ng dakilang pilosopo ng kapangyarihan na si Baltasar Gracian sa isang linya na karamihan sa mga mambabasa ay dumadaan ng walang pagtigil. Alamin kung paano magkunwari at mag-dissimulate, ngunit hayaang hindi malaman ng alinman. Hindi wag magkunwari, hindi wag mag-dissimulate. Hayaang hindi malaman ng alinman. Ang pagtatago ay dapat mismo na itago. Ang babaeng mukhang nagso-overshare, na mukhang mainit, bukas, madaling basahin, isang bukas na aklat. Kung tunay na naunawaan niya ito, ay wala siyang ibinunyag. Bawat halatang pagbubunyag ay isang tumpak na piniling regalo. Bawat sandali ng nakikitang kahinaan ay isang nakalkulang puhunan. Bawat tawa, bawat maliit na inaalok na katotohanan, ininhenyero. Sa tingin mo ay kilala mo siya dahil mukhang siya ay uri ng taong hindi makatulong kundi ipakita sa iyo kung sino siya. Ipinakita niya sa iyo ng eksakto kung sino ang kanyang desidido na makita mo. Ngayon, hawakan ang buong arkitektura sa iyong isipan. Ang pagbabagong iyong pinoprotektahan, ang pamamaraan ng persepsyon na iyong itinatago, ang pasensya na hindi mo ikinukwento, ang mga paglabas na tahimik na iyong isinasagawa, ang sahig na iyong inilibing, ang mga pinagmumulan ng impormasyon na iyong pinoprotektahan. Wala sa mga proteksyong yon ang nagtatagal. Kung alam ng mga taong nakapaligid sa iyo na inilalapat mo ang mga ito, lahat sila ay nagtatagal, permanente, nang walang kahirap-hirap kung hindi nila alam. Ang 7 lihim ay isang sandata.
Ang ikapitong lihim ay ang holster. At hindi ka nagdadala ng sandata kung saan maaari itong makita ng lahat. Hindi dahil kahiya-hiya ito, kundi dahil ang sandata na maaring makita ng lahat ay isang sandata na lahat ay nagtatanggol na laban sa. Pinakahusay na matutunan ito mula sa kasaysayan ng ating bansa, mula sa mga taong pinananatili ang kanilang pagbabago sa dilim hanggang sa sandaling hindi na maaaring baguhin ng sinuman ang katotohanan ng kanilang nagawa. Pag-aralan ang kanilang henyo. Huwag gawing katulad ng kanilang mga pagkakamali.